Hello. Ito naman po ako, si Bicolandia 5. Tatyahaw, kumusta? Marahay na hapon po sa inyong gabos, sa inyong gabos. Ang gusto pong mag-apply sa Taiwan ay ibinibideo ko po para hindi na ako mag-isa-isa ng sagot sa mga gustong mag-apply. Ano po? Bakit daw sa akin mag-a-apply? Marami nagtatanong, marami nag-ano sa akin sa kakayahan kong mag-recruit. Ito po ang sasabihin ko sa inyo nun, ang totoo po ha. Ako po ay kaibigan ng broker at si Ate Lina po ay parang broker na rin dyan sa Pinas, yung nag-i-interview sa mga kinukuha ko. Ako po ay nautusan lang ng aking broker na maghanap ng worker kahit close border pa ang Taiwan kasi po laganap ang affected ng COVID dito. Pero po ang utos po ng broker, kasi medyo matagal-tagal ang pagpaprocess ng papers, abutin ng 3 to 4 months. Wala pong 2 buwan ha. Huwag po kayo maniniwala sa 2 buwan. 3 to 4 months or hanggang ako po kasi 6 months bago nakabalik dito. Wala pang COVID nun. Ngayon po, close border po ang Taiwan. Kaya lang po kami nagpaparami ng worker kasi po, once na mag-open ulit ang border ng Taiwan, hindi po lockdown ang Taiwan. Close border lang po. Kaya po kami nagpaparami po para pag open ulit ang border ng Taiwan, mabilis ang process na lang po ang magaganap. Ito po ang dahilan kung bakit kami ay nagre-recruit na. Una, direct hire po kami. Hindi na ang mag-i-interview sa inyo ay ang agency sa Pinas. Andito po si broker, siya ang mag-aayos dito ng mga papers ninyo bago ipadala sa Pinas. Hindi po kayo walk-in. Pag walk-in po kayo, interviewin kayo ng agency, ilang taon ka na, saan ka nag-aral, etc. bla bla bla. Ngayon po, para mapadali, kami na po ang gumagawa niya ni Ate Lina. Ako po sa akin muna po papasok. Ang mga kailangan po ninyo, kung kayo hindi, alisin ko na muna po ang ex-Taiwan ha, at medyo masama ang tabas ng dila ng mga ex-Taiwan na po. Hindi naman lahat, pero hindi ko din gusto ang ganun. Gusto ko ex-Taiwan ka, gusto mo bumalik dito, magpakumbaba ka, huwag kang epal. Di ba po? Hindi naman lahat, may mga mababait pa rin. Kaya po, first priority namin ang mga ex-Saudi, ex-Dubai, ex-Oman, ex-Singapore, Malaysia, basta't ex-Middle East. First priority po namin yan, masisipag yung mga yan. Sa edad po, ang pinakakuha namin, 25 hanggang 45 po doon sa mga first timer. Kumukha rin po kami ng first timer. Kahit saan po kayong kahit po saan po kayong lugar sa Pilipinas. Ibig sabihin ng first timer, hindi pa kinakakalipad kahit Saudi or whatever. Kaya po kami nagkukuha ng ex-Middle East kasi kahit 52 years old na sila at masipag sila, yan po ang kinukuha namin. Hindi po kami nagsasabi ng hindi porke ganito ganun. Wala po sa bibig ko nagsisimula po. Wala po akong sinasabi na 30 years old. Hindi po ako nagsasalita ng ganyan. Ang sabi ko po, 25 to 45 first timer. Pag ex-abroad ka po, ibig sabihin kahit saan bansa ka nakarating. Hanggang 52 po kami, bisa nalampas pa dun. Ang pinakakuan ko lamang po, ayaw ko lang sa mga gusto mag-apply. Kasabihan ako ng bobo. Kasabihan ako ng scam. Never po ako ng scam ng tao. Never po sabi ako ng bobo. Makakarating ako dito ng Taiwan ng ilang beses akong kinuha ng aking broker para lang makabalik dito. Sabihan mo ako ng bobo. Sino ka para sabihan ako ng bobo? Nag-a-apply ka pala mga sabihan mo ako ng bobo. Porque sa video ko pinapadaan itong pag-ano ko na ito. Kasi ayaw ko sumagot. Libo na po ang nasa inbox ko. Ayaw kong isa-isahin. Kasi marami nagtatanong sa akin, walang UMID, walang passport. May passport, walang UMID. May UMID, walang passport.
tapos nasa Middle East pa pala, ang hinahanap po namin nakabalik na or pabalik. Yan po. Ang mga kailangan po ha, bago po kayo mag-chat sa akin, mag-message, passport UMID holder. Tapos po ang age, 25 to 45, first timer, ex-abroad. Hanggang 50, sabi ni Ate Lina, hanggang 55 Sara. Pero pag 55 at medyo ano na dun sa klase niya, syempre sa unfit or fit medical, kailangan pa rin nating interviewin. Pero para sa amin dalawa na Ate Lina, kasi ako 52 na ako kaya pa. Basta't kaya po, okay lang. Wala pa akong sinasabing hanggang 30 years old. Sorry, wala po. Hindi, yan po ay kagalingan pa yan ng pagtatrabaho, lalo ng mga ex-Saudi, ex-Middle East. Masisipag po talaga yan. Ang mga kailangan po, passport UMID. Pag may holder na po kayo ng ganyan, passport at UMID, PM nyo na po ako. At ang ibigay nyo na po sa akin ay resume. Basta po kayo may passport at UMID, ex-abroad, resume na po ang sunod yung ipadala sa akin ha. O yung pong resume, wag po yung resume na kung may mga etc. bla 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 na padadaanin pa sa aking email. Wag na po yung simple lang na kahit papilagay nyo name, height, weight, yun lang po, experience, tapos ilang taon ka na, passport UMID holder, and then cellphone number, yun lang po. Kasi ang tunay po na resume na ibibigay sa inyo ay manggagaling sa agency. Ang agency po ang magbibigay sa inyo, may Chinese at English character yon. Ulit-ulitin ko ha, may English, Chinese character yon. English, Chinese. Yun po ang pipilapan ninyo. Huwag po kayo magpadala ng kung anong resume na ganito ganoon, objected. Huwag na po, kasi doon yun lalagay doon sa agency. Ngayon po, sinasabi niyan, bakit daw hindi pupunta ng agency? Magano kayo sa agency kung hindi pa naman kayo nase-select? Hindi pa napipili ang inyong picture na ipapadala. Yung picture po ninyo, lagyan na ninyo doon ng name, address, tapos height, weight, tapos ex-abroad, or example, ex-abroad, Oman, or Saudi, tapos height, 5'5", ganun, weight, 120 lbs, tapos lagyan nyo din dun sa medyo sa ibaba na ng cellphone number, para po yung picture na yun ninyo na may edit na ng mga ganun-ganun nyo, yun lang po ang papakita namin kay broker. Pag nagsabi si broker ng Lina, report to agency, I have already job order. Yan, si Ate Lina ang mag-interview sa inyo. Ngayon, ako lang ang nagpipili ng mga workers. Si Ate Lina mag-interview, tapos saka lang kayo ipapatapon. Sorry sa may sinasabi ko papatapon. Saka lang kayo ipapadala ni Ate Lina sa agency. Tatawagan kayo ni Ate Lina to report to agency, at kung ano ang mga dadalhin ninyo, at kung anong gagawin ninyo. Pagdating sa agency, hindi na kayo doon interviewin. Ilang taon ka na, anong pangalan mo, ganito, ganoon, ganito, ganoon. Walang mag-interview doon. Kundi may hahanapin lang kayo doon tao. Ako po ay pinadala dito ni Ate Lina. Pinapag-report po ako dito ni Ate Lina. Ganon. Yun lang yun. Napakasimple, di ba? Pagdating doon, na yung papers ninyo na ibibigay sa inyo ng agency, o ito fill upan ninyo, doon kayo pipill up ng resume ninyo. Yun, doon nyo pipill upan lahat na. Doon kayo magpipill up. Ibibigay ninyo sa agency, kukunin niya ang passport, kukunin ng agency ang dala ninyong passport, ang dala ninyong UMID, ang dala ninyong mga ID, kukunin ng agency. Walang pakialam ng agency kung kayo pangit, maganda, mataba, payat, matangkad, pandak. Walang pakialam ng agency. Wala doon pakialam ng agency. Kasi kayo dito, yung mga picture na sinendin nyo sa akin, ang pipiliin na dito ng inyong mga employer. Pasabihan pa ako ng bobo ako. Diba? Dami nagsasabi ng mga scam daw, bobo daw ako, hindi daw totoo, ex-Taiwan na daw siya, hindi daw ganun totoo, at sa sweldo daw, bakit 17 lang? Wala pa akong sinasabing 17 ang sweldo ng
ng Taiwan. Ang sabi ko po, minimum 17,000 NT. Sana naman po yung pag nagsasalita po ako ay tingnan nyo rin po ha, 17,000 NT minimum. Makikita nyo po yan dyan pag kayo nagpidos na. Anong ibig sabihin ng 17,000 NT? Wala pa po dyan. I-convert nyo pa lang po yan sa peso. Sumatotal yung 4 na linggo na hindi kayo nag-day off, na hindi kayo paralabas, yung 4 na linggo na yan, na hindi kayo nag-day off at ipisnama sa total na 17,000, malilinis po kayo ng 30,000 peso. Oo. Kasi tatanggalin pa doon yung broker's fee. Lagi po may broker's fee. Sa unang taon, 1,008, babawasin nyo sa sahod ninyo. Pangalawang taon ninyo dito, 1,700. Pangatlong taon ninyo dito soon, magiging 1,500 na lang hanggang katulad ko. Walong taon na po ako dito, 1,500 ang monthly ko na kinukuha ni broker. Ngayon po, yung mga tanong ninyo na anong pangalan ng agency? Sorry po, talagang hindi namin ibibigay ang pangalan ng agency hanggat wala kayong kontrata, hanggat wala kayong job order. Opo, mag-antay lang kayo sa bahay ninyo. Kasi kung kayo pupunta ng agency, matitinggal lang ang papel na dala nyo doon kasi wala kaming go signal na kayo ay kukunin dito, na kayo ay naselect na ng employer. Wag po kayong pupunta ng agency. Sasabihan ninyo ako ng bobo, hindi ko kayo pinapupunta ng agency. Paano mapaprocess ang papers ninyo? Kaya nga po hinihingi ko sa inyo ang inyong mga picture, at sa picture nagbabase ang employer. Maglalagay po kayo dun, ex-abroad, anong inalagaan mo sa abroad, o anong trabaho mo sa abroad. Siyempre po yun ang ilalagay ninyo sa hinihingi kong resume. Huwag naman po kayo maglagay na ng kung ano pa yung inaralan ninyo, high school graduate lang. Para sa amin po okay na, basta't masipag. Yun lang po yun. Basta't marunong umintindi, pag-aralan lang ninyo ang Mandarin. Pinaka-importante po ay ang pag-aaral ng Mandarin at ang pag-aaral ng Taigi. Ewan ko po sa training center kung nag-aaral ng Taigi. Usually talaga po ang pinag-aaralan talaga ay Mandarin. Saka po ito pa ha, ang sinasabi pong how about my placement fee daw po. Ang placement fee po ay depende. Paano ko daw nasabing depende? Kung ex-Taiwan ka, di meron ka ng caretaker certificate, caretaker caregiver certificate. Ibig sabihin, hindi ka na training, alam mo na ang mga dapat gawin. I-renew mo lang po yan. Hindi pwedeng hindi po i-renew. I-renew po nyo po yan. Pag na-renew na po ninyo yan, sasabihin po yan ng inyong agency kung dapat pang i-renew or hindi na. Titingnan kung valid pa or hindi na. Agency po ang magsasabi niyan. Tapos po yung mga first timer naman po or yung ex-abroad na walang caretaker certificate, dun po kayo magti-training. Paano ba ang pag-training? 150 hours po. Agency din ang magsasabi niya kung saan kayo iti-train. 150 hours po, yung iba nagpapalabas, yung iba hindi na lumalabas kasi gastos. Nasa loob lang kayo ng training center. Libre po ba ang accommodation? Libre po ba ang lahat? Hindi. Wala pong libre ngayon. Yung pong training po ninyo, ang pagkakaalam ko sa panahon ngayon ay 25,000. Yun po ang pagkakaalam ko ha. Ewan ko po sa sasabihin ng agency. Kasi sa agency po talaga tayo magbabatay. Yung pong agency na yun ay kakontak na ni broker. Kaya po agency mag-aayos sa inyo kasi agency po ang babayaran ni broker. Ano po? May babayad na doon si broker, magbabayad pa kayo. Yan po ang totoo niyan. Ngayon po, kung tinapon po kayo sa Prime, kasi Prime ako doon mag-training kayo ng 150 hours, yung pabuti ng 2 weeks na mahigit. 2 weeks lang naman po. Ang pagtitrainingan, ang gagawin niyo po doon, yung katulad din ng pagluluto, paglilinis, paglalaba, mga ganyan-ganyan lang din po. Alam na niyo yung mga ex-abroad, mga first time hindi pa, syempre. Tapos mayroon po kayong tutorial doon sa Mandarin. Yun po ang tutukan nyo ng pansin, ang pagmamandarin. Yun po ang doon nyo i-focus ang sarili ninyo sa pagluluto, sa saglit lang. Madaling-madali lang po yan.
inuulit ko lang po ha, yung pong manunood ditong video ko, ang pinaka ano lang po na ano na pinakamadali ko lang pong sasabihin sa inyo, passport holder, UMID holder, merong na kayo niyan, magpasa na po agad kayo ng resume. Isasabihin nyo lang po pag nag-chat kayo sa akin, passport holder, UMID holder, ex-abroad, yun lang ang sasabihin nyo sa akin, pasa na kayo ng resume with picture. Yun lang po ang kailangan ko, yun, lima na yan ha. Tsaka ko po yan chichikin. Ngayon, parang okay na po yun, na-check ko na kayo ngayon, pasok na po agad kayo sa GC natin. Doon na po yun, meron na po tayo ng conversation kung paano gagawin ninyo, pang ilan batch kayo, ito ganon. Yun, tapos kung kailan kayo pupunta ng agency, kung sino magiging employer ninyo, yun po magiging ganap natin sa loob ng GC. Hindi kayo po magsasaka ng, porque po napanood ninyo ito, paano daw nangyari. Direct hire po kayo. Direct hire po kayo na pinadaan lang namin sa agency para mas mabilis kayong maasikaso. Kasi pag nag-direct hire kami na kayo ang mag-aasikaso, magtatanong kayo sa sarili, saan kayo mag-uumpisa? Di ba po tama? Ano po? Paano daw, nasan daw ang employer? Wag po kayo mag-alala sa employer. Ang broker ko po ang magpapadala ng kontrata ninyo sa agency. Sa ano daw ang pangalan ng agency? Kasi po, ang agency ni sir, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan isa lang. Kung sino po ang tumanggap dun sa offer ni sir na mag-asikaso ng papel ninyo, dun lang, yung lang na agency na yun ang pupuntahan ninyo. Kaya po minsan nga ako, yung ilan kami noon, putak-putak kami eh. Meron dito, meron doon, meron dyan. Oh, pero yung isang broker namin, iba-iba lang ng agency. Kasi yung agency, ayaw tumanggap ng ganito, ayaw tumanggap ng ganun, ayaw tumanggap sa offer ni sir na ganyan ng bayad. Yung iba naman gusto, di ganun po ang nangyayari. Sana po intindihin muna ninyo ang video ko bago po kayo mag-comment. Kasi medyo nasaktan na ako sa mga pinagsasabi na scammer daw po ako. Checkin ninyo ang profile ko. Ano ko naging scammer, paano ko nakarating ng Taiwan dito kung di dahil sa broker at kung di dahil kay Ate Lina. Ngayon po, magkano daw, scammer daw po ako. Paano ko naging scam? Hindi po ako nanghihingi ni 5 sa inyo, kahit 5 po, kahit makaalis na kayo, hindi po ako manghihingi sa inyo. Ang pinapapanood ko lang po sa inyo itong YouTube ko, porque po baga nanonood kayo sa YouTube, nagpaparami lang daw ako ng views. Mga kaisipan yan. Di ba po? Tama ba ang kaisipan yan? May narinig ba kayo sa inyo, sa bibig ko na sa inyo na isang tao manghihingi ako sa inyo? Wala po kayong maririnig sa akin na nisinte mo, hindi po ako manghihingi sa inyo. Kung may manghihingi pa, hindi po hingi. Kung may magpapabayad po sa inyo, yung pong agency at saka po yung si Ate Lina, yung pong mag-interview sa inyo at yung mag-aasikaso po ng pabilin nyo at yung pong broker ko, hindi po ako. Yung po ang totoo niyan, wala pong hinihingi kahit 5 kasi utang na loob ko kay sir doon sa broker ko na nakarating ako ng Taiwan. Itong edad ko na ito, kukunin pa ba naman ako kung wala akong broker? Aber. O kung di baga ako'y ano tawag dito, napakalaki ng tiwala sa akin ng broker ko. At alam niyo ba na itong amo ko, 2004 pa ito, amo ko na to. Hinanapan nila ako. Kung ako ang tao na balasubas, hindi marunong sa kapwa, or hindi marunong sa trabaho, hindi na nila ako hahanapin. 2004 pa, nandito na ako. Hanggang 2007. After 15 years, nahanap nila ako, pinabalik ako dito. Utang na loob ko sa broker ko yan kasi wala ako kahit sintimo nung ako yung mag-apply. Hindi pabalik ng Taiwan, ibang bansa. Hinugot ng ako ni broker. Dumito ka sa Taiwan, kailangan kita dito. Oh, di ba ganun na lang laki ng tiwala sa akin ng broker ko. Kaya ibinabalik ko yung kabutihan niya na ginawa sa akin. Masama ba yung tumulong? Masama ba tulungan ko si broker? Ha? At nagsasabi kayo na scammer ako, may binanggit ba akong pahingi ng ganito, pahingi ng ganito. Sa hirap ng buhay ngayon, manghihingi ka pa sa kapwa mo. Diyos ko po, mahabagin, makadiyos ako. Hindi ako mapansamantalang tao. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko sa pamamagitan lang nitong pagsasalita ko nito sa YouTube. Tulong ko, kunin nyo. Tulong ko, kunin ninyo. Yun namang hingi kong tulong, ibalik ninyo. Ang hinihingi ko lang tulong, panoorin ninyo itong video ko. Para makarating kayo dito. Ano po?
uulitin ko po ha, ang mga ex Middle East, first priority ko. First priority namin. Ha, yun. 25 ang age hanggang 52. Pwede pa yan. 53, kasi yung kapatid ko 53 na eh. Kinukuha pa ni Ate Lina kasi nakakita ni Ate Lina sa mukha nung kapatid ko masipag. Alam naman niya ni Ate Lina lahat ng mga kapatid ko masipag at mga ex-Middle East. Hindi, isa na lang palang umuwi. Lahat na sila nasa Middle East pa rin. Dalawa. Kasi may 5 akong kapatid na katrabaho sa Oman, Riyadh, 3 sa Riyadh, isa sa Daman. Kaya mahal ko ang mga taga Middle East kasi nandiyan mga kapatid ko. Ano po, wala pa akong sinasabi na minamaliit ang Middle East. Promise, wala po. Ano po, yun lang po at marami pong salamat sa inyong lahat. Basta po pag napanood ninyo ito, may passport UMID po kayo. Ano ba UMID? Marami nagtatanong sa akin. SS po yan na SSS na pupunta ka sa SSS, ipapa-unified. Ipapa-convert mo po ng unified. Ibig sabihin, isahang ID. Isahang ID na po yan. Hindi na kayo hanapan ng pag-ibig. Ano pa ba yun? Health card. Pag nagpa-unified na po kayo ng SSS, lahat na po na doon. Kaya po yun na lang ang hinihingi ng agency. Wala pong interview sa inyo agency, wala pong lahat-lahat. Ang kundi magre-report lang po kayo niyan, dalhin niyo po yung mga pinapadala ni Ate Lina sa inyo at kayo po ay i-interviewin ng saan ka galing, ganito. Pero yung sabihin mo, ano pangalan mo, ganito, ganun, wala po. Mag-aantay ka pa ng employer. Hindi po, pupunta kayo ng agency, may employer na kayo, may job order na kayo. Ngayon, pag kayo pinaperma ng kontrata, perma agad mo ng kontrata pag kayo pumunta ng agency ha. Pupunta po kayo ng agency pag may go signal na si Ate Lina. Ngayon po, peperma kayo ng kontrata doon, magme-medical kayo. Ngayon, ano man pepermahan yung kontrata, basahin yung mabuti. Kung hindi nyo po maintindihan, picturean nyo isa-isa at dalhin nyo sa bahay ninyo, ipa-review nyo sa marunong mag-intindi bago kayo pumirma. Huwag nyo permahan ang inyong kontrata pag hindi niyo naiintindihan. Nagperma kayo pero hindi nyo naintindihan pagdating dito, nga. Pinirmahan ninyo, panagutan ninyo. Sana naman po maintindihan na ninyo itong video ko at ayoko na rin naman po magpaulit-ulit ng pag-video para lamang po ipupost ko sa YouTube ko kasi i-YouTube ko na lang po yan para may tulong na rin naman po kayo sa akin na yun nga, na ako yung magkaroon ng subscriber na madagdagan pa pero hindi ako nanghihingi ni singko. Yun na lang po ang balik tulong nyo sa akin. Hindi naman po ako nanghihingi ng bayad pa ninyo, gada isang tao ganito bayad, hindi po. Kung may manghihingi po dyan yung talaga pong natural po na magpapabayad, yung pong nagtatrabaho para kayo makarating ng Taiwan. Sana naman po naintindihan na ninyo na wala naman na po sana magsasabi ng bobo ako, iskandar ako. At pag may nakita po, akong nagsabi ng ganyan, ako po, gagamitin ko na yung pangkukulang ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Hindi pa ako nagbibiro. Sabihan niyo ako ng bobo, paano ako naging bobo? Dito po, nagagamot ako dito sa Taiwan, libre gamot. Libre paggagamot ko po dito, nagtatawas ako dito, marunong po ako magtawas, marunong po akong maggamot ng pang-emergency. Nabilis niyo po akong utusan, wag niyo na akong masabihang bubo. Doon po ako nagagalit. Walang bubong tao sa totoong buhay. Paintindi, wag sabihan ng bubo. Makabubo ka, wagas. Kasama po dyan sa, dyan sa hiring caregiver. Tumutulong na ako sa kapwa ko. Po ang pinag-iinit ng ulo ko. Sige po, maraming pong salamat. Sana naman po na intindihan ninyo po ang aking ibig sabihin. Ano po, ang pag-hire po namin ay direct hire. Hindi po kayo mag-walk-in. Ang sinasabi ng iba, tagal-tagal ko na niya hanggang ito nag-abroad din. Wala niyang imposible niyang hindi magre-report sa agency. Ano naman po ako sinabi hindi kayo magre-report sa agency? Magre-report po kayo sa agency pag may job order na kayo. Ano po? Tatanong kayo saan ang agency? Ibinigay ko sa inyong agency. Pagdating doon, pinapunta po ako dito ni Ate Sara. Magano ka doon? At kita pinapapupuntahin doon. Hindi po yung totoo. Hindi po yung ganun. Hindi po yung ganun kadali.
Kailangan nyo muna pong magkaroon ng employer bago kayo pupunta ng agency. Kailangan muna pong may job order kayo na galing dito sa Taiwan bago kayo pumunta ng agency. Ano po? Oh, ano daw pangalan ng agency? Saka nyo na po yan malalaman pag may employer na kayo. Wala pa nga po kayong employer, nagtatanong na kayo ng agency. Di ba po? Salamat po kayo at kami na po ang hahanap ng employer ninyo dito. Si broker na po. Baka po hindi nyo na tatanong. Si broker po, kung ilang taon na ako dito, kung ilang taon na kaming nagmagkakilala, ganun po, 2004 pa until now. So, wag nyo sabihin na sinong broker o whatever na, na hindi totoo. Mga ex-Taiwan, nagsasabi, hindi totoo. Sabihin pang 35,000 sweldo dito. Magkano ba sabi nun? Hindi naman factory ang nahanap ko. Hindi naman factory ang nahanap namin. Caretaker po, caregiver. Caretaker, kailangan maglinis, magluto, maglaba. Hindi ko po kayo sinasabing pagdating ninyo, tututukan lang ninyo yung alaga ninyo, hindi po totoo. Kung meron man po kayo matututukan ng alaga, yun po, serious na po yun. Yun naman po, kunyari, dumating kayo dito, wala pa kayo 1 taon, namatay na si alaga ninyo. Hindi po kayo uuwi, hanapan ulit kayo ni broker ng panibagong employer. Namatay ulit, hanap ulit. After 3 years, kung gusto nyo umuwi na kayo. At kung gusto nyo naman bumalik, magpahanap muna kayo ng panibagong amo ninyo bago kayo umuwi. Pero kung gusto pa naman kayo ng amo ninyo, magbakasyon lang kayo. Sa ngayon po at may COVID, bawal muna magbakasyon katulad ko. Dapat po bakasyon ko na nung December. Hindi ako pinayagan kasi may COVID. Nag-December ulit. Ano na ngayon? May na. Hindi pa rin ako pinayagan. Kaya okay lang. Kung kailan mawala ang COVID, saka tayo uwi para magbakasyon, hindi para magtambay. Walang pera dyan sa Pilipinas sa ngayon kasi puro pandemya, kawa-kawa ang buhay ng mga tao sa Pilipinas. Kaya po, pandemya na nga, pipirahan mo pa, nasaan ang konsensya mo niyan? Baga po, paano nga daw ang pambayad sa placement fee? Placement fee, wala naman po akong sasabihin sa inyong total kasi hindi ko po yan alam. Ang may alam po niyan ay ang agency at ang broker. Hindi po ako magsasabi niyan. Mamaya sinabi ko ang placement fee ninyo ay 50, hiningan kayo ng 70, bigla galit pa kayo sa akin. Mamaya 70 ang placement fee ng agency, tapos sinabi ko sa inyo, tapos hiningan lang kayo ng 55, baka sabihin ninyo pa ako ng 15,000. Mali po, hindi po yun. Ang talaga pong magsasabi sa inyo ng placement fee ay ang agency, hindi po ako. Huwag po kayo magtanong sa akin, hindi ko rin po alam. Kasi kung ikaw po ay ex-Taiwan at meron ka na pong caretaker certificate, less na po yun. Kasi pag first timer, talaga pong dadagdag yun. Ako nga po, first timer ko, 120,000 na lang nagastos ko, hindi ako nagreklamo kasi gusto ko makapagtrabaho ng Taiwan. Sunod na balik ko po is 77. Wala na po akong training kasi nag-training naman ako. Nag-renew lang po ako ng certificate ko, 3,500. Presyuhan nga ako 8,000. Pipresyuhan mo ako ng 8,000, di na ako punta dyan. Di na ako punta ng Taiwan. Sabi ko, alam ko naman na ang gagawin ko kasi ex-Taiwan na ako. Yung nagbaba, 135. Ganun lang po yun. Certificate lang. Renew ng certificate. Pero, ang nagastos ko po nung pumunta ako dito, mas mahigit pa sa 77,000. 77,000 hiningi sa akin ng 707, 7071 ba yun? Agents ko, nalimutan ko na. Hiningi sa akin nun. Ang dala ko lang pera 65. Bilang binigay ko, may utang pa daw ako. Sige, pupunta na niya kita sa Taiwan. At kung kita niya sisingilin. Pag sabi ko kay broker na galit, sabi ni broker, huwag bayaran. Talaga niya, may utang ka pa daw. Ano ang pangalan nito? Stepin ang pangalan ng agency. Sabi ni Sir yung broker ko, ba't nagkautang ka? Sabi ko
Kulang daw sir yung binayad. Hindi, tama na yun. 65,000. Tama na yun. Sabi ni broker, tama na yun. Huwag na yung bayaran. Pupunta daw dito sir. Ayaw akong haharap pag pumunta dito. Kung ganun kabait si broker. Siya nagkumbinsi sa akin bumalik dito. Tsaka si Ate Lina, promise. O, sa mga may mga katanungan po ha, yung gusto pong makapunta ng Taiwan, kung paano mag-apply, hindi ko po sinabing nagmamagaling ako, hindi po. Wala po akong sinasabing ganyan. Gusto ko lang po kayong tulungan. Ano po? Yun lang po yun. Gusto ko lang pong tumulong sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng wala ng maraming cheche, bureche. Illegal daw. Paano naging illegal? Ang tagal ko na dito. Hindi po illegal yan si Sir Line. Ako po, Diyos ko po. Tagal ng broker yan. Indonesia po ang target niya dati. Hindi po siya focus sa mga Pilipina. Kasi po mga Pilipina, mga SWAT, mga sutel. Hindi po focus si broker ko sa mga Pilipina. Bibihira pong Pilipina ang nakaka-vibes niya, na nakakasundo niya, na mga worker niya. Ang talaga pong nakapokus siya ng attention ay sa Indonesia. Mayroon po siyang agency sa Indonesia. Doon po siya naglalagay, kaya magaling siyang mag-chakap-chakap. Chipat-chipat. Magaling siyang magsalita ng Indonesia kasi halos doon na siya nakatira. Nagkataong hindi na papuntahin ang Indonesia dito. Nagkataong ayaw na ng Indonesian government na magpadala dito ng worker. Pag hindi rin lang babayaran ang government ayon sa kagustuhan nila. Kaya po, wala, no choice. Kailangan naming maghanap ng worker ni broker para makapunta dito, para makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kasi napakaraming job order, hindi na makakilos gawa ng pandemic. Ano po? Kaya naghahanap, pandemic pa niya. Bakit niya kailangan pang mag-hire ng ganyan? Pandemic nga. Namin sinasabing hindi pandemic. Close border nga. Laganap pa rin ang COVID. Nagsisimula pa lang daw dito sa Taiwan. Bakit? Forever bang may COVID? After 4 months, 3 months to 4 months, yung mga wala pang COVID, yung mga wala pang humid, na nakakapanood itong video ko, may passport na, wala pang humid. Kumuha muna kayo ng humid, balikan ninyo ako. May humid na, wala pang passport. Kuha muna kayo ng passport. Pag kumpleto na yung dalawang yan, chat nyo ako. Kaya po, ako nagbibideo ng ganito kasi po yung nasa inbox ko, nasa 1,000 ang mahigit. Kahit ako'y magsimula sa gitna, hirap pa rin ako. Hindi ko masagot isa-isa. Sasagutin ko po kayo isa-isa. Pero ang sagot ko dun, may video ako sa wall ko, panoorin ninyo. Pag hindi nyo po napanood, at kayo nag-chat sa akin na ano po ang kailangan, ano po ang ganito, hindi ko na yan titingnan. Naduduling ako. Pero kung kayo nag-chat sa akin, humid holder, passport holder, may resume, may picture, chichikin ko agad yan. Ano po? Yun lang po. Ano po? Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Thank you. Please like, share, and subscribe na lang po. Huwag nyo naman pong skip yung mga ads ng aking, ng kahit pa paano po, may ready nyo ako. Diyan na lang po ako babawi. Hindi po ako manghihingi sa inyo kahit singkunduling. Makalis po kayo dito. I-chat nyo po ako, Ate Sara, nandito na ako sa Taiwan. Ililibre kita ng halo-halo. Thank you. Ate Sara, turuan mo pagpunta ng kung saan magpunta ng simbahan. Sige. Dadalhin kita sa simbahan. Susunduin pa kita dyan. Huwag ka lang madistino ng Kaohsiung, di na kita kayang puntahan. Pag Taichung naman, igagayad na lang kita kung paano sumakay. Ganun lang. Dito sa Taipei, pwede kitang puntahan. Ano po? Yun lang po, at maraming pong salamat sa inyo. Xiao Shen.